Iwanan muna natin yon. Eto, kasi sinasabi nung iba, eh, ano daw, yung botohan, yung gusto nila na makasama etong mga makukulong, etong mga makukulong ng mga senador. Wala pa si Marcoleta rito eh. No? Ito yung mga kasuhan, Joel Villanueva, Jinggoy, Marcoleta, 3. Tapos nagtatago si Robin, 4. Itong kay Bongo, wala pa yan eh. Baka next year pa yung warrant of arrest niyan eh. Hindi pa masisiguro kung magtatago ba yan o hindi, di ba? Baka malay mo, mas matapang pa kay Bato yan. Alam nyo, mukhang it has nothing to do with the impeachment. Bakit? Alam nyo kung bakit? Ilan lamang po yung majority block doon? Ay, yung minority. Sina Sara, meron ho silang meron na silang solid. Okay? Meron na ho silang solid na siyam na mga senador. Ang kinakailangan po, 16 votes. Tandaan nyo ha, kahit hindi po bumoto itong 6 kasama si Marcoleta. No, hindi sila bumoto. Still, 16 votes pa rin po ang kailangan. Dahil lang nasa constitution po natin, ang sinasabi doon, yung pagboto daw po mga kabayan, sabi din sa rules nila ha, sa Senate, ang sabi ha, the presiding officer shall first state a question, after which each member of the court shall be called to answer either guilty or not guilty. Okay? So, yung iba hindi makakasagot dahil nakakulong o ayaw nilang sumali, hindi magpakita sa araw ng labas ng verdict o nagtatago. It doesn't matter. Kasi hindi po magbabago. Ang hinihingi po kasi diyan nila ay 16 votes po. 2/3 ng members ng Senado. Yan din po ang hinihingi. Yan ang sinasabi kasi ng Constitution natin eh. Kailangan 2/3. Di ano pa rin yan, 16 pa rin, 2/3 of all members of the Senate. Okay? Yun ang problema nila rito. Kaya nagtataka ako, sinasabi na pati ibang mga kasama kong vloggers, kasi gusto nilang makaboto para kay Sara. No! Para hindi po makaboto. Para ho bumaba. Ang problema kasi nila rito, kailangang bumaba yung required votes na 16. Para ho yan bumaba, kinakailangan, lamang po doon, matanggal sila sa pagiging senador, which is malabo pa yan. Kasi tinignan ko yung rules of the Senate, wala ho silang provision pagdating sa expulsion. Paano yun? Kampi-kampihan pa nga yung mga animal. So kung walang expulsion na magaganap, 'di ba? Ang mangyayari naman po dito, kasi kahit suspension, ganun pa rin, members pa rin sila eh. Magtago, member pa rin sila. Hindi tumanggap ng sahod, member of the Senate pa rin sila. So, expulsion, kamatayan. So, pagka nangamatay na yung mga yan, wag namang mangyari agad-agad, saka lamang po bababa yung required. So, sabihin natin, natira po ay ang 11 na minority. Then yung 11 na minority, hahanapin doon yung 2/3 votes nila. Parang 8 yata ng minority nung 11. Ang kinakailangang bumoto para naman maging guilty, para merong conviction. Pag hindi pa rin nakuha yung 8 na yon, 'di ba? Wala din. Imagine minority na natira. Tapos hindi pa nila nakuha yung boto na yon kasi merong not guilty. Yan ang kinakailangan. Okay? Now, ang tanong, bakit nila ipinupush na makapag-participate? Ba't nila pinupush na dapat baguhin yung patakaran? Siyempre may mga rules, may mga pansariling interest yung mga yan na gusto rin naman nila na hindi sila mabubura sa limelight. 'Di ba? Na kung merong mga isusulong na hinihingi ang gobyerno, ang administrasyon, then nandyan sila bilang mga kontra sa sa gobyerno, sa admin, haharangin nila.
Ganun yung mangyayari naman. Gusto. Tsaka yung iba magpi-filibuster diyan, magbibida-bida, magpaparamdam na ako kahit nakakulong. Oh, ako ang mangyayari dito ako ang inyong tagapagtanggol kahit ako'y nakakulong. Anak ng putya. Magpapasiklab. Sabi yan. It's a Roman numeral. Oh, okay, 41 pala. You refers to order, Code of Civil Procedure, it governs appeals, original decrees. Okay, thank you. Diba? Yan ang magagawa nila. Humarang ng ebidensya. Yun. Kasi yun na lang naman po talaga ang laban sa impeachment ng taong bayan. Yun na lang ang laban. Ilatag. Kasi kumbaga nakangalahati pa lamang ang ebidensyang nakakalkal. Nangyari pa lang naman dun is preponderance of evidence doon sa Committee on Justice. Pero yung ebidensya talaga na mabigat na kailangang makita pa ng taong bayan, nakapending pa kumbaga sa magiging galawan sa impeachment court. Na kung ang mananatili yung current majority, normal talagang haharang yung mga yan. Oh. Ano yun, against sa Constitution ng botohan yan. Bakit ipipilit nila? Talaga silang batas. Bakit po magiging against sa Constitution? Inaalaw naman ng Constitution talaga na may botohan ang Senado. Para para sa lahat ng mga ginagawa nila roon sa legislation, maging sa impeachment. Hindi naman ito labag sa saligang batas natin. Kaya lang yung interest lang nila kasi, 'di ba? Yun lang gusto nilang magyari diyan, maharang yung mga ebidensya para kay Sara, para naman pagdating ng paglalabas ng boto, mag not guilty man sila, pwede nilang sabihin wala namang ebidensya na lumabas. Diba? Yan ang magpapahirap sa prosecution. Haharang sila. So dito naman sa iba, hindi kayo dapat sumali. Makulong kayo, be like Trillanes. Deprived kayo, absent kayo. So mangyayari ngayon, magagawa ng prosecution dyan na malayang makapaglatag ng mga ebidensya. Yun naman kasi yung dapat mangyari. Diba? Yes, at least ilabas ng mga senador yung baho, yung Sara, yung mga ebidensya. And diba, Sir JDB, bawal sa nakakulong ang gadgets? Hindi, kaya nga papayagan. Kaya isinusulong. Kapag pinayagan, then exemption na po sila. And after all, they are senators. Ano lang yan, nakadepende lahat yan sa magiging aksyon sa Lunes ng Senado. Kung papayagan sila na makapag-participate via online.